Yo, kamusta mga ka-chessmates? Welcome to Chess Life Mastery with Elizalde, where we make chess learning easy and fun. Today, pag-uusapan natin ang Italian game, Ruy Lopez at London System. Tatlong opening na ginagamit ng beginners hanggang sa maging world champions. So, pag-uusapan natin ngayong gabi ang mga bagay na ito. Kung may katanungan po kayo, ilo po isulat sa ating mga comments. So, kung gusto mong malaman kung alin ang best opening para sa iyo, at paano ito laruin at kailangan mo dapat ito gamitin, then keep watching. Let's go! Okay, so simula nakikita niyo ang ating chessboard, meron tayong um, mga strategy na hindi natin alam kung anong ating gagawin. So, minsan, ano ba talaga ang magandang opening? So, kung ang ating i-describe ang Italian game, ito ay ganito. E4, E5, okay? Knight F3, Knight C6, and then Bishop C4. Yan. Ito yung opening na ang idea ay fast development, control ng center, preparing for an attack on F7. Okay? Ngayon, maraming advantage to. Madali siyang laruin, mabilis siyang madali kang makadevelop ng mga pieces mo at malakas din yung kingside attacks nito. Pwede rin siyang gamitin kapag ang opening ay medyo mabagal, katulad ng Gyoko Piano. So, ang Gyoko Piano ay may parang ganitong tira. Yan. Tapos ganito. Yan. Yan. Gyoko Piano na yan. Lalo na pagka lumabas pa yung mga kabayo. Okay? So, kadalasan, ang mga chess players ay nagsasettle dito sa opening na to. Itong tinatawag nating Italian game. Okay? So, ang next naman na opening ay let's sa reset natin ay tinatawag na Ruy Lopez. Ang Ruy Lopez ay katulad lang nito: E4, E5, Knight F3, Knight C6, and Bishop B5. So, in this case, ang idea nito ay ma-apply natin yung long-term pressure sa Black's Knight at C6. Ito ang pinapressure natin dyan. Ngayon, kapag na-pressure natin yan, magkakaroon tayo ng mga strategic and positional play. Makakawala itong kabayo na ito dito dahil pag nakakain mo yan, natawag na exchange variation. So, marami mga player sa mga world champions na naglaro nito, mga strong grandmasters. They have deep strategic play with good endgame chances. And then they can easily transition into attacking and positional setup. Kaya lang, meron din itong drawbacks or mga negative consequences. Kailangan meron kang good understanding of this theory and positional play. Some defenses like Berlin defense, ang variation nito leads to drawish games. So, minsan may mga draw lang. Ayaw manalo, ayaw matalo. Sige lang. So, yan ang mga ang opening nito. Pero best ito para kung gusto mong mag-build ng solid foundation sa classical chess at yung malaman at ma-improve yung mga strategic understanding ng chess, uh, Ray Lopez is the best for you. Ang next na opening natin ay ang tinatawag na London System. Okay? So, ang tira nito ay ganito lang. Sorry, D4. Okay? And then, susundan ito ng D5. Kadalasan, Bishop F4 agad. Okay? Meron tira na Knight F6, E3, and then tumitira minsan ng C4, C3, Knight Knight C6, and then Knight B to D2, right? E6, Knight F3, and Bishop D6. Kadalasan umaatras to sa Bishop G3. Ayan, ganito lang siya. Solid, nakikita yung pawn structure niya. Sobrang napakaganda ng
depensa ng white dito. Parang triangle form. Meron din ganong forma ang ang black, kaya lang hindi gaanong solid. No? Ang kadalasan kapag nakain na to at kumain ng white ng exchanges to the G3, nagiging free ito for rook to access. At may mga tira pa na ganito yan, o may tira pa dito yan na sa Queen C2, at mayroong knight to G5. So, napakaganda itong opening na ito. And madali siyang laruin. Marami siyang theoretical lines, very solid and hard to counter. At sa gito, nilalaro to ng lahat ng mga levels from club players to grandmasters. Kaya meron tong mga drawbacks din or consequences or uh, uh, negative consequences. It can be slow. Black may get the equality. Madaling makabawi yung black. At yung E4 openings kasi, walang gaanong sharpness katulad ng D4. So kaya mayroong tendency na yung London ay maging drawish game din. So kaya nga, best for players who prefer consistency and flexibility and a reliable opening without so much memorization. Kasi madali lang naman siya masaulo. So that's there's the three common openings na gusto nating i-share sa gabing ito. And I hope na magkaroon kayo ng clear understanding kung paano ito laruin. Sa opening ng Italian game, medyo aggressive yan. Yung Ruy Lopez, positional classical siya. At ang London ay solid and flexible. So again, i-recap ko lang na ang Italian game ay maganda sa mga players na hindi alam gaano ang opening theory. So pwede mong aralin muna ito as your initial opening. Ang Ruy Lopez naman for strong players who like deep strategy. Okay? At yung London system ay players who want a reliable and simple opening. So, pumili ka na sa tatlong opening na ito na pag-aaralan mo, and maybe some famous game examples ay may pwede nating laruin. Okay, try natin siya sa actual game. Okay? Hanap tayo ng kalaro. Play online tayo. At meron tayong 10-minute play. Right? Pwede rin naman tayo mamili ng 5-minute game lang. So, let's see. Choose natin yung blitz na 5 minutes. Okay? So, sikapin natin laruin yung tatlo. Try natin. Okay, naging black tayo. So, try natin yung Ruy Lopez. Ay, hindi tayo naging Ruy Lopez. F4 ito, birds opening. Aha. Usually, kinakain talaga yun, guys. Kasi, yun yung talagang mangyayari kapag hindi mo yung kinain. Lalo pag hindi natin sa ulo yung opening, ito yung magiging consequences. Barahin na natin agad yung bishop. Okay. Sige, check lang naman siya dito. We only have 5 minutes, hindi natin kailangan mag-isip ng matagal. Yan. Okay. Tingnan natin kung makaka-ungos tayo. Takihin natin yung bishop.
Ang kalaban, ang opponent natin ay may rating na 1141. Ayan na yung bishop. Malakas siya eh. Ano lang guys, kapag ka medyo malakas yung opponent, layo tayo. Pag castle tayo. Oops. Pak. Okay. Barahin natin. Question. Question dito ay, pwede ba tayo mag-castling? Hindi pwede kasi may kabayo. Wala naman siyang ganong pang atake. Ay, ayan na, sinasabi ko. Hindi natin iniwas to. Iwas sa atin to. Buti hindi niya kinain, no? Ito, binaplano niya to. Atakin yan. Hmm. Kung check tayo, ilang minuto na lang tayo ang natitira. Sige. Ilan na tayong option eh. Ito na lang. We only have 2 minutes left. At sana medyo makakita tayo ng liwanag dito sa ating laro. Pwede pa tayo mag-castling, di ba? Sige, castlingan natin sa kabila. Okay. Nakakita tayo ng queen. Kaya lang, ayos tayo dyan. Kung matatarap yung ating queen ah. Sige, alis tayo. Let's find a way. Iwas siya. I think pwede natin itong pakawalan. No? Ayan. Sa ilang minuto na lang. Seconds na lang natitira sa atin.
seconds na lang. Ayun. Sacrifice tayo. Check tayo. Ayan. So, ilang segundo na lang natitira sa atin. So, konti na lang. Matatalo na tayo. Ayan. Tingnan na natin kung kaya na to. 6 seconds, guys. 6 seconds. Kaya. Sa 6 seconds. Ay, lalo tayo. Hindi na. Talo tayo. Sayang, no? Sayang. Hindi natin nabilisan yung tira. We could have won after that. Okay, so that's our game this evening. So thank you very much for watching. And I hope na may natutunan po kayo sa ating game. Hindi nga lang natin na-apply yung London at saka yung Italian at saka ang Italian game. So, kasi naging black eh. So, hopefully next time makabawi tayo. So, ang rating natin, nakikita nyo naman po, ay sa Blitz na to ay 1,078. Yep, so see you next time for another exciting lessons. Appreciate you. Thank you, and kung hindi pa kayo nagla-like and subscribe sa ating channel, please do so. At ma-appreciate po namin yun para lalo pa tayong ganahan gumawa ng mga content. So, have a great evening. Bye for now.